Good day mga idol at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So day po kami ngayon So mamayang hapon mga idol, pagkatapos ng ating trabaho ay i-update ko ulit itong kasalukuyang project namin Then ay may gusto lang akong pasilip po sa inyo mga idol. Sa pamamagitan po nito mga idol ay puprovide tayo ng mga gamit na para mas mapadali yung ating mga ginagawang trabaho So isample natin mga idol itong laser po na ginagamit namin So 16 lines po ito na laser level. So itong laser na ito ginagamit po namin noon na pang-kisame So hindi lang po sa kisame yan nagagamit mga idol. Nagagamit din po ito sa iba't ibang trabaho pa sa construction So dito mga idol ay ginamit din namin ito para sa aming palitada sa tiles installation, and then sa ceiling, and then ito naman sa palitada So dito pa lang mga idol ay may pag dinikit natin yung laser doon ay makikita na natin mga idol kung lusot na talaga yung palitada So dito mga idol yung palitada ay nasa 2 cm po Ayan, sapagkat may vlog tayo na 1 cm yung palitada natin. Pinuna tayo ng ating mga dakilang basher So ito standard daw po ito nakapal ng palitada sabi ni basher. So ito 2 cm yung kapal ng palitada. Yan So dito mga idol hindi na kailangan ng lambam o yung hulog. Yan adjust mo lang ng 2 cm mula dito sa pader. Yun na yun. And then yung batak ng laser mga idol ay makikita naman kung halimbawang lusot na dito sa gitna, dito sa gilid hanggang dun sa pinaka-ibaba niya. So ganyan mga idol kadali mag-layout ng palitada kung may laser tayong ginagamit. Yan, so katulad ng nauna nating binag mga idol, pinaanoan din natin to. Buhusan ng tubig. So access door lang po ito ng main door papunta dito sa kwarto ng mga bata. Maliliit pa kasi yung mga bata mga idol. Baka soon lumaki na sila ay sasaraduhan din siguro ito for privacy para sa mga bata, para sa mga anak nila. Yun mga idol, so dahil napakabilis ng pagtuyo ng aming palitada mga idol, napipilit yung curing ng ating semento. So ganito yung ginagawa namin binabasa namin para hindi gaanong mabilisan yung kanyang pagtuyo. Yung crack kasi mga idol pag masyadong mabilis yung pagtuyo ng ating semento ay nagkra-crack. Although hindi naiiwasan yung crack niya talaga, meron yan, marami. So mas dumadami pa yan mga idol pag halimbawa mabilis yung curing ng semento. So ito yung paraan na naisip namin para hindi ganong mabilis yung curing ng ating palitada.
The curing is too fast. The curing of the cement. You need to do that every day. Yun mga idol, so hapon ng hapon din i-update natin yung yung project mga idol. So eto mga idol, bago kami umalis ng hapon, yung natapos na ng at least one day mga idol, binabasa po namin para hindi mabilis yung curing ng simento. Napakabilis pong matuyo yung aming palitada. So para maiwasan yung mabilis na curing ng semento, so ito yung ginagawa namin. Binabasa namin yung napalitadahan na. So, bago tayo magtapos, bago kami umuwi, ay update na natin tong kabuuan ng project muna, Yan, so sa main door, tapos na rin po yung bintana dyan. So pag kami nagpapalitada mga idol, sinasabay talaga namin yung mga hamba niya. Pero ang naging problema dito ay wala pa kasi. Kaya pinapalitadaan muna namin yung kalate, and then saka na lang pagdating ng hamba yung yung kalate niya. So tapos na dito, yung mga poste na lang po. And then sa side po dito, so may pinaka dining and kitchen niya. Yan And then nagsimula na rin po dito sa kwarto. Yan. And then dito sa master's bedroom mga idol, nasimula lang na rin po. Yan, naka-two-side na rin po dito. So yung hamba na lang yung inaantay. Hopefully or tomorrow or Saturday meron na. Brush finish. Para kung sakali mang magpapintura, may kakabit yung ating masilya dyan. Okay, yan yung naging update dito sa aming ongoing project mga idol. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga viewers, sa ating mga tagapanood. Thank you so much ulit po. Hanggang dyan, God bless po sa ating lahat at lagi po tayong mag-ingat.